Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nagwika ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang mag-ayuno ng buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala. May pananampalataya sapagkat may nag-aayuno na hindi naman dahil sa pananampalataya, gusto lang mag-diet. So hindi yun ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din nagugutom, pero hindi fasting, hindi dahil sa pananampalataya. Imanan, wahtisaban, kasabay ng pag-aayuno mo dapat ay hangarin mo ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi basta-basta ang gantimpala. Hindi basta-basta ang gantimpala ng taong nag-aayuno. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang mga nakaraang kasalanan. Kaya ang fasting sa Ramadan 2018, sinundan mo ng fasting Ramadan 2019, 1 year yung binuburang kasalanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. 1 taon, wala ang kasalanan. Maliban sa major sin. Yung kabair, yung major sin. At naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno. Noong mga nakaraan, ang mga binasa nating comment ay ikinatuwa natin. Lalo yung mga naririnig nating nagagabayan. Ngayon, hindi ko alam kung matutuwa tayo dito at babasahin ko, pakinggan nyo. Ang sabi, 3 taon po ako sa Saudi Arabia. At naisip ko po, pagbakasyon ko ay magiging Muslim na ako. Komento doon sa video, dito sa programa natin. Kaso, yung gusto ko gumabay sa akin, pagdating pa lang dito sa Pinas, nakalimutan na pagiging Muslim. At pinapaalala ko sa kanya na turuan na ako paano magsala. Kaso, siya mismo nakalimot, pero ako gusto ko ituloy pumasok na pagiging Muslim. Maraming ganito. Galing Saudi Arabia, pagdating dito, wala na yung Muslim. Kaya sinasabi nila, Muslim lang sa Saudi Arabia, wal'iyadu billah. Alam ko marami ditong galing Saudi Arabia o dun nag-Muslim. Ang dahilan, ang hirap maging Muslim sa Pilipinas. Walang kamelyo. Wala daw masjid, walang Arabo, walang guro, walang center, walang Quran, Pero hindi yan totoo. Ang taong Muslim, kahit saan, kung gusto maging Muslim, magiging Muslim. Tama? Meron tao nakatira malayo sa masjid, malayo. At pinagtiyatiyagaan niya yung lakarin araw-araw papunta sa masjid kasi gustong maging Muslim. Pero may tao nakatabi sa tabi ng masjid, 3 hakbang, at hindi nakakayang tumugon sa pagsasala sa masjid. So may kinalaman ba yung lugar? Ang taong gusto maging Muslim, kahit saan siya, magiging Muslim. Kahit itira mo sa pinakamagugulong lugar. At yung taong ayaw maging Muslim, kahit itira mo sa loob ng Kaaba, saksak mo, doon mo siya patulugin. Kung ayaw niya mag-Muslim, hindi mag-Muslim yun. Subhanallah. Kaya ito yung sinasabi natin, mga kapatid sa Islam. Alam ko, pag nandun ka sa Middle East, Saudi Arabia, samantalahin niyo matuto doon. Alam niyo mga doon, Islamic Center, Masya Allah, aircon, kabsa, sundo, coaster dito turista lang yung may coaster, doon susunduin ka ng coaster para lang mag-aral, pakikiusapan ka ng daya doon ng Islamic Center. Please, mag-aral kayo, please. Ang sasabihin sa'yo doon, nagpunta kami dito para magtrabaho. Ay, libre ka naman, tapos ka na magtrabaho Nagdadahilan yung mga tao. Kaya pag uwi dito, hindi matibay, nagsyahada lang doon at hindi mapagpatuloy ang Muslim. Kaya kawawa yung mga taong umaasa sana sa kanila para gabayan. Kaya ito yung isa kong punto. Kung magmumuslim tayo, wag natin iasa sa tao. Dahil pag yung taong yung humina, di kasama tayo. Kaya pag mumuslim natin, inshallah, idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na magabayan ang mga tulad nito na
nagbigay ng message as gusto niyang maging isang tunay na Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang salita ng iyong Panginoon, ang kaalaman, ilm, ay isusulat, lahat-lahat ng kaalaman, patungkol sa iyong Panginoon, patungkol sa Islam, at ang gagamiting ink ay ang dagat, at ang gagamiting panulat, yung isasawsaw doon, ay ang mga puno, mauubos ang dagat, mauubos ang puno, at hindi mauubos ang kaalaman sa iyong Panginoon. Walau ji'na bimithlihi madada, kahit kumuha ka pa ulit ng ganung karaming dagat at ganung karaming puno, hindi mauubos. Ganung kalaki ang kaalaman sa Islam. Kaya may kinalaman ito, inshallah, sa bago nating kwento na pag-uusapan, at ito ang kwento patungkol kay Musa at Khidir. Khidir o Khadar, parehong tama, wallahu a'lam. Si Musa alayhi salam, ang sarap ibalita nito sa non-Muslim, ay si Moises. Mas kilala siya ng mga hindi Muslim bilang Moises. Kaya pag naririnig nila tayong mga Muslim na nagtasalita tungkol kay Moises, nagugulat yung mga particular sa mga Christians nating kapitbahay o kamag-anak o kasamahan. Naniniwala rin kayo kay Moises? Yes. With confident, di ba? Sasagot tayo, yes, naniniwala kami kay Moises. Ang dami nga eh. Eto nga, wala nga kayong Musa at Khidir. At dito sa amin meron. Musa at Khidir. Isang araw, pagkatapos ni Musa alayhi salam, magtalumpati, khutbah. Napakahusay ng khutbah, Musa alayhi salam. Tumayo ang isa sa Banu Israel at nagtanong, "Ya Musa, meron pa bang mas maalam kaysa sayo ngayon dito sa lupa?" Bigat. Ang sabi ni Musa alayhi salam, nag-isip siya ng bahagya, dahil wala naman siyang ibang kilalang rasul at nabi. Siya ay rasul at nabi, sugo at propeta. Magkaiba yun, di ba? Siya ay propeta, nakatanggap ng revelasyon kay Allah at katotohanan kinakausap niya si Allah. Yun yung ilm, yun ang kaalaman. Kinukuha niya direkta sa kanyang Panginoon. At siya ay sugo dahil inutusan siyang iparating yung kanyang natanggap na mensahe. Yun ang sugo at yung propeta yung nakatanggap. So sabi niya, wala nang maalam sa akin. Hindi sadya ni Musa alayhi salam, pero yun yung sinagot niya samantalang may mas tamang sagot. At dahil dito, binigyan siya ng leksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parang sinabi niya, ako na yung pinakamaalam eh. Pero may mas tamang sagot, di ba? Ano yung mas tamang sagot? Ano yung mas tamang sagot? Naam. Yun sana, Allahu a'lam. Pero pag sinabi yung ikaw na, ay hindi ito tama kahit isang anggulo nating makita bilang isang Muslim na nagpapakumbaba sa kanyang Panginoon. Pero hindi ito sadya ni Musa dahil ang pagkakaalam niya doon sa oras na yon, siya yung propeta at ang tinutukoy yung nakakakuha ng kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, "Ya Musa, mayroon pa ikang mas maalam kaysa sayo." Yan, tanong ni Musa alayhi salam, "Ya Allah, gusto ko siyang makilala, gusto ko siyang makita." Paano? Makikita mo siya, Musa, sa Majma' al-Bahraini pag nagising o pag nabuhay ang isda. So yun ang palatandaan. Maglakbay ka. Saan yung Majma' al-Bahraini? Bahrain may Bahrain. Majma' may Majma' sa Saudi. Pero hindi yon. At Allahu alam kung saan yon. Buti na lang din natin alam. Kung alam natin yung baka naglagay na ng kung ano ngayon doon sa lugar na yun. Majma' al-Bahrain. Ibig sabihin ng Majma' al-Bahrain, nagtatagpo ang dalawang dagat. At ayon din sa science, ang dagat ay hindi nag-mimix. Palaging mayroong hati. Ewan ko kung nakakita na kayo nun, pero makikita nyo, magkaiba totally yung tubig. Hindi naghahalo. At yan ay kabilang sa mga himala ng marangal na Quran. So si Musa alayhi salam ay naglakbay. Kasama niya ang kanyang lingkod, ang kanyang servant na si Yusha' bin Nun. Isa sa mga Banu Israel, Yusha' bin Nun. At sila ay naglakbay at mahirap ang kanilang paglalakbay na dinanas dahil masyadong
determinado si Musa alayhi salam na makatagpo siya. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakarating doon sa Majma' al-Bahraini. Hahanapin ko ang taong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas maalam pa kaysa sa akin. At sila ay naglakbay, naggayak. Sinabi ni Musa alayhi salam kay Yusha bin Nun, dalhin mo yung patay na isda sa basket. Okay, dalhin mo yung patay na isda sa basket. Hanggang sa sila ay naglakbay. Falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hada nasaba. Qala ara'ayta id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura. Yung sobrang pagod na nakatulog si Musa alayhi salam. Okay? At pagising niya, nakaranas siya ng sobrang pagkagutom. Sobrang pagkagutom. Tinaning niya si Yusha, asan na yung isda? Pwedeng makain. Ang sagot ni Yusha, Musa, nakalimutan ko kasi, yung isda na yon, nakita ko mula sa basket, nabuhay. Tumalon, tapos naglakbay, pumunta doon sa dagat, at gumawa ng nasaba, hukay niya, at pumunta doon. Sabi niya, dhalika ma kunna nabag. Yan ang gusto natin. Alam mo ba yun ang hinahanap natin? Yun ang palatandaan natin. Si Musa alayhi salam ay nabiyullah, propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at punong-puno ng kagandahang asal. Siguro kung sa iba yun, ba't hindi mo ako ginising? Ba't di mo sinabi ka agad? Wala kang silbi. So sabi ni Musa alayhi salam, dhalika ma kunna nabag. Alam mo ba yun ang hinahanap natin? Kaya kailangan natin bumalik. Yun ang palatandaan na nandun yung pinapahanap ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas tao na mas maalam kaysa sa akin. So binalikan nila, hinanap nila yung bakas ng isda, yung kanilang mga yapak, hanggang sa nakabalik nila doon sa lugar na yon. Qala dhalika ma kunna nabag fartadda ala atharihim qasasa. Yung athar nung yapak nila at nung isda ay binalikan nila dahil sumobra na sila. Sabi ni Yusha, ayaw niyang gisingin si Musa alayhi salam dahil sa paggalang at pagmamahal niya sa propeta ni Allah. Ito meron ding valid reason. Kahit nakikita na siya na nabubuhay na isda, katulog to propeta to Iba excited, di ba? Pag nakita na, At, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Ito na rin yun. Fawajada 'abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at natagpuan niya ang aming alipin doon. At sino ito? Ito na nga si Khidir. Si Khidir ay tinawag na Khidir dahil ang ibig sabihin ng Khidir ay green, berde, luntian. Dahil yung kanyang inuupuan sa lugar na tuyot ang mga dahon, kung siya maupo, yun ay nagiging berde, nagiging sariwa. Kaya siya tinawag na Khidir. Nang makita siya ni Musa alayhi salam, ang sabi ni Musa, Assalamu alayka. At sumagot ito si Khidir, Anna bi ardika salam. Hindi alam ng mga tao dito yung salam. Yan ang unang riwaya. Pangalawang riwaya, ang sabi ni Khidir, papaano magkakaroon ng salam sa panahon at lugar na ang daming hindi nananampalataya sa kanilang Panginoon? So, yun ang response ni Khidir. Ang sabi ni Musa alayhi salam, ako si Musa. Ang sabi ni Khidir, ikaw ba si Musa ng Banu Israel? So, kilala siya ni Khidir. At qala lahu Musa, ang sabi sa kanya ni Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Pwede bang, habang naglalakad siya, pwede bang susunod ako sa iyo? Sasama ako sa iyo? Para matuto ko ng kaalamang ibinigay sa iyo para maging gabay sa sangkatauhan. Ang sabi ni Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Anong surat ang binabasa ko? Suratu Kahf. Sunna ito na basahin every Friday. Ngayong gabi ay Friday. Yung sura na yun.
Wa kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insya Allah wala a'silaka amra. Sabi ni Khidir, kung sasama ka sa akin, hindi mo kayang magtiis. Hindi mo kayang magtiis. Wa kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra? Kasi paano mo magpagtitiisan ang mga bagay na hindi mo naman nalalaman o nasusukat? Parang unti-unti na nagiging malalim si Khidir. Ang sabi ni Musa, satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Insyaallah, makikita mo kung mapagtiis at hindi kita susuwayin. Okay. So sa madaling salita, pumayag si Khidir sa isang kondisyon. Ano yung kondisyon? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdita laka minhu dhikra. Kung ikaw ay susunod sa akin, sasama ka sa paglalakbay ko, ang kondisyon ko isa lang. Fala tas'alni. Wag mo kong tanungin pag may ginawa ako hanggang sa ako ang magsabi sa iyo. Okay? Deal? Deal at sila ay nagsimula maglakbay. Yung paglalakbay na yun, bukas natin aalamin. Okay? Pero maraming lesson dito pa lang, kasi yung kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkakaloob sa atin ay nakadistribute ayon sa gusto ni Allah. Totoo, di ba? Meron tao na hindi mo pwedeng maliitin dahil may tiyak na may alam yon na hindi mo alam, kahit ano pang estado nyo sa buhay. Kahit doktor, abogado, pag nasira yung tubo nila sa bahay, tatawag ng tubero yan. Wala yang alam. Tatawag yan, paano ba to? Paano kalasin to? Sa tubero ka pa rin magtatanong. Kahit anong taas ng kaalaman mo. So ito yung pinapakita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na kasaysayan ito. Pero marami pa tayong patutuklasan insyaAllah. Lastly, meron akong babanggitin. Nakarinig na kayo nung tao na nagsasabi, bago ko mag-Muslim, gusto ko alam ko na lahat eh. Nakarinig na kayo nun? So, isipag mo, sige, ganito, Islam, Jesus Christ, lahat. Nagpapaliwanag ka. Okay, maganda. Pero gusto ko alam ko lahat eh. Paano niyo sinasagot yun? Meron nun, marami nun. Hindi pa mag-Muslim kasi ang kanilang katwiran, gusto nila, alam nila lahat. Alam niyo sagot doon? Para mong sinabing hindi ka na mag-Muslim kahit kailan. Bakit? Dahil hindi nalalaman lahat eh. Hindi nalalaman lahat. Kung mabuhay ka man 75 years old, kahit mag-aral ka, simula ng pagbuhay mo hanggang 75 years old, hindi mo pa rin mauubos. Kasi ang ginamit niya Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa, yung dagat tsaka puno. Isulat lahat ng kaalaman. Paano mo malalaman lahat? May mga ulama tayo, buong buhay ginugol pag-aaral sa Islam. Ang haba ng balbas, sheikh, alim. May tatanong ka sa sala, sasabihin niya, Allahu a'lam. Sala! May tatanong sa sala. Kaya paano tayo magmamagaling na alam natin lahat tungkol sa sala, tungkol sa ganto, tungkol sa ganyan, at paano yung taong gusto mag-Muslim at pinipigilan niya yung sarili niya, gusto niya malaman lahat sa Islam. Hindi nalalaman lahat, kapatid. Pero mabait si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang kailangan mo lang alamin kung sino siya, kung sino dapat mo tanggapin, at kung sino mo dapat tanggihan bilang Diyos. Pagkatapos mo tanggapin yon, tsaka ka na mag-aral. Kung hanggang saan lang inaabot ng buhay mo, yun lang ang matututunan mo. Ganun ang kaalaman sa Islam. Bahar, dagat ang kaalaman. At tayo napakakunti ng ating natututunan. So malaki ang kaalaman patungkol sa pananampalataya, kaya lang ang nakakalungkot, napaka-kaunti ng isinasagawa nating pag-aaral. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Ang laki ng kaalaman sa ating reliyon, dapat natin matutunan, bawat kaalaman ay dahilan para tayo'y manatili sa gabay. Pero anong pinagkakaabalahan natin? Hindi natin ito pinagtutuunan ng husto. At patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.